Magandang hapon mga tol, welcome back sa Ronel Rides YouTube channel. At sa video na to ay kakamustahin natin ang ating Bergman after 10,000 kilometers. Sa loob ng 10,000 kilometers na yan mga tol, marami na tayong pinagdaanan kasama ng ating Bergman. Kung saan saan na rin natin siya nadala. Tsaka iba't ibang klase ng kalsada ang mga dinaanan natin. Mga lubak, rough road, babato, magandang kalsada na asfalto, semento, syempre sa mga kaunting baha. Pero hindi naman natin siya dinaan sa sobrang baha na talagang to the point na lulubog na o tatama na siya sa makina. So sa mga simpleng baha lang katulad nung dinaanan natin sa papuntang Lubo, Batangas, yung medyo maputik na baha. So yun na yung pinaka-worst na baha na dinaan natin siya. Kaya ngayon ay ipapakita ko sa inyo kung anong itsura, yung physical appearance, yung mga naging issue natin, performance, wear and tear na makikita natin sa Bergman after 10,000 kilometers. Sa loob ng 10,000 kilometers na yun, bale nakalimang change oil na tayo. Sa kada change oil natin, bale nag-change na rin tayo ng gear oil. Sinasabay ko na rin kasi mura lang naman ang gear oil kaya sinasabay ko na rin siya. Pero usually talaga ang kadalasan ginagawa ng mga ibang mga riders ay every other change oil. Tsaka sila nagpapalit ng gear oil. Pero ako sinasabay ko na. Ang first change oil natin ay nung ika 1,000 kilometers. So dinala ko siya sa casa. Doon ko siya pina-change oil. Kasi free pa Actually free pa yung first 3 na change oil. Pero after ko magpa-change oil doon ng unang beses nitong 1,000 kilometers, yung 4 ako na nag-change oil doon. So sa pangalawang change oil natin nung ika 2,500 nag-change oil na tayo. So yun, nag-DIY change oil na tayo, ako na nag-change oil. At sa pag-change oil natin na yun, sa totoo lang ay medyo nahirapan tayo kasi first time natin siyang gawin sa motor na to. Although nakapag-change oil na tayo gamit ng ibang motor dito sa Bergman, first time natin. So may masamang nangyari nung first DIY change oil natin. Yung oil drain plug ay nabilog ko. Unang-una dahil gumamit ako ng tool na hindi maganda. Kumbaga, fit naman siya pero local kasi siya. So, ang nangyari, nabilog siya ng nabilog. Pangalawa, malambot pala yung oil drain plug ng ating Suzuki Bergman. Kaya mag-iingat kayo pag magdi-DIY din kayo. Kaya, paano ko na lamang malambot? Kasi, nung nabilog na siya, sinubukan ko siyang pukpukin para yung bang pupukpukin mo para mapihit, para umikot. So, ang nangyari, hindi siya umikot. Nabingkong siya ng nabingkong. Kaya ang ending, dinala ko siya sa mekaniko. Which is, pagdating naman sa mekaniko, saglit lang nila ginawa Mabilis lang din. Sinide stand lang nila, tapos tinuon, tapos pinukpok ng kaunti, tapos yun umikot na, natanggal na nila. Kaya lesson learned yun sa mga gustong mag-change oil ng DIY. Gumamit kayo ng original na tool, especially yung 6-sided na socket. Yun ang mas maganda. Yung talagang fit na fit, talagang pag-ikot nyo talagang pipihit, hindi siya mabibilog. So luckily din dun sa mekaniko ay magaling talaga. So sinilip ko, wala namang mga gas-gas, walang ibang damage. So natanggal din naman siya ng buo, yung oil drain plug. Tapos after nun yun nga, yung next 3 na change oil tayo na ulit, okay na. Kasi gumamit na tayo ng original na tools o original na 6-sided socket wrench. So yung unang change oil natin ay yung 1,000, pangalawa 2,500 kilometers, pangatlo 4,000. Kung mapapansin nyo, yung first 3 change oil natin ay ika 1,500 lagi. Yung the next na, yung pang-apat ay nung ika 6,000 na. So every 2,000 na to. Yung ika-5 ay nitong ika 9,000 kilometers. So 3,000 na yung inabot, no? Bakit nga ba inabot to ng 9,000? Kasi plan ko talaga nun dapat ika 2,000 lang Kaya limot ko na. Anyway, so itong pinakalas na change oil natin, ang ginamit na natin ay yung semi-synthetic nila. Yung engine oil na gamit natin, nung unang 4 na change oil natin ay yung R5000 na Easy Star, which is mineral oil. So itong pinakalas natin, ang ginamit na natin ay R7000. Semi-synthetic na siya. So, this time, medyo mas matagal-tagal ang gagawin nating interval ng change oil. Plan ko this time ay kada 3,000 kilometers ng interval. Kung gusto nyo mapanood yung paano mag
mag-change oil, meron akong ginawang video dyan and check nyo na lang sa channel natin. And then sa loob ng 10,000 kilometers na yun, nakapagpalit na rin tayo ng air filter. So once pa lang tayo nagpalit ng air filter. So ang pinalit natin ay local brand, hindi yung original na genuine part. So yung binili kong local part ay parang nasa 150 pesos lang. So may video din ako na check na rin. Plan ko kasi sa air filter ay mag-change na rin ako every change oil. Since local lang naman, din naman yung binili ko, yun na lang ang gagawin ko. Pero kung makikita nyo sa video ng air filter natin, medyo madumi siya. Pero usable pa naman. Pero kasi syempre, nakabili na tayong bago. Nilagay ko na kahit local. Palitan na lang ng madalas, 'di ba? Anong maintenance pa ba ang ginawa natin? Ayun, nakapag CVT clean na rin pala tayo. Nilinis natin lahat ng moving parts ng ng drive base ng panggilid natin, ng CVT natin. So, ginawa rin akong video dyan. Yung pagkakalas, paglinis, tsaka pag-assemble ulit. Kung makikita nyo dun sa video natin, yung mga parts ng CVT natin ay may mga visible na wear and tear na rin. Merong kinakalawang, merong kailangan ng grasa, tsaka meron ng mga ukit-ukit, may mga grooves. Pero okay pa naman siya, usable pa naman siya, pwede pa. Siguro ibang mga parts doon 60 to 80% pa. So, pwede pa talaga. Yung drive belt noon, okay pa naman kung makikita nyo sa video. Okay pa siya. Parang mga 80% pa nga yun So, basically, yun pa lang yung maintenance na ginawa natin. Ay, ano pa pala. Chinek ko din yung valve clearance. So, okay pa siya. So, hindi ko alam kung naisama ko sa video ng pag-change oil Parang hindi ko yata nasama. Hindi ko yata napakita sa inyo. Gagawin na lang ulit natin yan pag nagkaroon tayo ng time. Bali, ang next na kasi natin gagawin since naka 10,000 kilometers na siya. Plan ko ng pinturahan yung magneto, So, ayun. Lilinisin natin tapos pipinturahan natin, yung ating magneto. Nakabili na rin ako ng mga panglinis tsaka pampintura. Talagang wala pa lang akong time. Pero since 10,000 kilometers na gagawa natin ng oras yan para magawa na natin. Dahil syempre, baka kalawangin na yun So, i-check natin. In terms of riding naman, hindi naman sa good as new siya, pero very reliable pa rin. Sobrang sarap pa rin niya drive-in. Halos wala naman masyadong nagbago. Mas naging smoother pa nga kasi siguro, kumbaga batak na kasi siya sa pagtakbo. Kaya parang naging smoother siya. Siguro gawa na rin nung nagpalit tayo ng semi-synthetic na engine oil. Yung suspension, although yung suspension ay hindi ganun kaganda talaga, nagmi-make up din naman kasi dun yung lambot ng upuan. Para siyang couch talaga. Pagdating naman sa ISC, yung isa sa major factor or issue ng Bergman na kinakatakutan ng lahat. Masasabi ko na at 10,000 kilometers hindi ko pa siya na-experience. At feeling ko hindi ko na siya ma-experience. Kasi ginagawa ko yung tinuro kasi nung sa kasa na patapusin daw yung animation. Kasi yung animation parang siya yung visual reference mo para, alam mo yung parang umuupong sa upuan mo, yung ISC ata yun Yung parang nagka-calibrate siya. Pag on mo ng susi, parang nagka-calibrate siya. Kaya so yung animation, yung parang visual reference mo para wag mo na siya galawin. Pansin ko lang, pag inon nyo siya tapos ay ginalaw nyo yung Bergman, halimbawa napa-atras kayo ng konti or napa-abante, tumitigil na yung calibration niya tsaka yung animation. Kaya siguro sa mga nagkakaroon ng problema sa ISC, ganun siguro nangyayari. Either pagka-on nila, start agad si linyador takbo, or pagka-on nila, ginagalaw nila yung Bergman. Kaya parang tumitigil yung calibration. So pansinin nyo rin yun. Next naman is, after 10,000 kilometers, yung preno niya naman, although lumalalim na, kasi syempre nauupod na, okay pa rin, nakakapag full stop pa rin naman tayo kahit papano. Hindi siya tulad ng dual disc brake na talagang pag prineno mo malakas talaga. Dahil nga drum brake yung huli, tapos syempre isang disc brake lang sa unahan. Enough braking power siya Enough lang para sa motor natin na 125. Hindi siya yung sobrang lakas, hindi rin siya yung mahina. Enough lang, enough talaga. Yun lang masasabi ko, enough. Okay naman ako, satisfied naman, enough lang. Sakto lang. Maingat din naman kasi talaga ako mag-ride. Kumbaga hindi rin naman talaga ako masyado humahata ng ganun. Kaya after 10,000 kilometers, medyo lumalalim na yung preno natin sa likod, pero may ma-adjust pa. So, check natin ngayon. Okay, so ito yung front brake niya. Kung makikita niyo yung rotor, tama ba itong disc?
Okay naman siya, okay pa. May mga marks na lang talaga nung ano, pero normal naman yung marks na yan eh. Kasi nga disc brake siya eh. And then yung brake pad niya, kung makikita nyo, pero kung hindi, medyo makapal pa. Masasabi ko at least ano pa to, 60% pa yung kanyang brake pads. Mahirap masilip dito sa camera, ano? Pero yun nga, kita ko naman at least siguro to 50 to 60% pa. So ito naman sa gulong, ayan, ito yung unang gulong natin. Kung makikita nyo, medyo malalim pa, makapal pa talaga. At 10,000 kilometers yan kasi hindi naman talaga tayo mahataw masyado ng ganun. So tingnan natin yung likod niya. So dito naman sa likod, ayan, dahil drum brake na tayo, although hindi ko pa to nabubuksan talaga, hindi ko pa na-open, pero feeling ko makapal pa naman yung kanyang brake shoe. Pero pag nagka-time tayo, open din natin yung loob, malilinisin natin, tapos sisilipin natin yung brake shoe. Pero right now kasi medyo makapal pa siya, kaya hindi pa naman malalim yung preno eh. Ito yung preno niya. Ayan. Ang alam ko na-adjust pa kasi talaga to. Lalo na pag in-adjust natin yung sa likod, pwede pa. Pero ako sanay kasi ako ng ganito eh, na ganito kalalim. Sa unahan naman ito. Ayan, hanggang ganyan pa siya. At 10,000 kilometers. Para makita niya na 10,000 talaga. So, ayan, 10,097 nang natatakbo natin. So, ayun pa pala. Pag-usapan natin yung average fuel consumption ay 45.9 kilometers per liter. City driving kasi ito eh. Puro city driving lang kasi ginagawa natin ngayon. Kaya, ganyan ang ating average consumption. Battery, ayan, 12.5 volts. Tapos kung mapapansin nyo, itong ating panel ay malinaw pa rin naman, diba? So malinaw pa rin naman siya. Parang nung time na nakuha ko pa rin siya sa kasa, ganun pa rin. May mga ano lang, gas-gas, pero yung gas-gas niya kasi mababaw na gas-gas lang. Hindi siya yung sobrang gas-gas na gas-gas. So yung windshield, ayan. Yung windshield may mga ganun din. Gas-gas na parang makikita nyo, yung gas-gas niya yung parang sa hangin lang, yung sobrang, kung hindi mo papansinin, hindi mo makikita, pero meron talaga mga scratches, ano. So at 10,000 kilometers, ganyan na rin ang mangyayari sa inyo windshield. So balikan natin yung gulong sa likod. Yan, ito ang gulong natin sa likod, mas manibis na to kumpara mo sa unahan. Yan. Kasi syempre, ito yung umaano ng bigat natin, di ba? Tsaka bigat ng motor. Ayan. Yung shock, okay pa naman. Ayan, may mga konting kalawang lang dito na surface level lang naman, na pag pinunasan natin ay mawawala na. So itong mga pintura ng ating cover, okay pa. Wala pang, ano to? Dumi lang. So wala pang kalawang, pero ito nagsisimula na kasi lumulobo na yung paint eh. So magsisimula na yan, kumbaga dito pala nagsisimula yan. Side stand okay pa rin naman, center stand okay pa. Saan to galing? Hindi ko matandaan na. Ito yung loob, yung tambucho, itim pa naman, wala pang form of rust. Ayan. Ito, tambucho dito, yung tubo dito, nagkakaroon na rin ng surface level na rust, kalawang. Pero konting brush lang yun, wala din. So, yung ating namang footboard. Ayan. Dahil ang footboard natin ay hindi tayo naglalagay ng cover,
Makikita nyo kung ano-anong klaseng gas-gas ang makikita nyo. Yan, ito. Madalas din ito nagagasgas kasi dito tumatama yung paa natin. Pero ito talaga ang mas gas-gas na gas-gas. Kasi dito tayo nagpapatong ng mga kung ano-ano. Tubig, LPG, ang paa natin. Yan. Yung upuan natin dahil may cover. Alagang-alaga yan. Maganda pala tong cover na to. Tapos kung nakikita nyo kasi, sa dati namin tinitirhan ay may pusa. So ito, although ito ay may mga scratches, pagtingin nyo naman dito kakaunti lang. Wala masyado, di ba? Hindi masyado tumatagos yung kanilang kuko. So ito yung ating bangkuhan. Maganda pa din. Hindi pa siya upod. Makapit pa rin yan. Yung paint, okay pa din. Although dito sa ilalim may mga nakadikit na asfalto na kailangan nating linisin. Diba? Yan. Yung ilaw niya malinaw pa din. So wala pa namang punding ilaw. Lahat ng ilaw natin gumagana pa. Okay pa yan. So dito naman kung mapapansin nyo, medyo upod na yung icon ng high and low. Madalas ko kasi itong ginagawang ganito eh. Kaya siguro napupuno siya na natatanggal. Ito medyo nag-fade na rin dito sa starter kasi syempre mas madalas natin siyang ginagamit. Sa busina okay pa naman. Ito lang talaga. Ginagawa natin tong ano eh. Ang tawag mo doon, passing light. Ayan. Ayan, nauupod siya. Nawawala na yung ano, icon. So sa sasian, ang sasian ay okay pa din. No, may mga konting scratches lang. Pero yung ano, yung overall na dali niyang buksan at i-on at off at i-lock ay okay pa din. Madali pa din. Ayan, dito pala sa loob, hindi pa rin naman kinakalawang ito. Tsaka ito, hindi pa rin naman kinakalawang. Okay na okay pa. All in all, mga tol, ano, masasabi ko na confidently, very reliable pa rin siya after 10,000 kilometers. Walang kahit anong major issue akong na-experience. Minor issue siguro yung minsan pag nauulanan kasi yung Bergman natin, yung preno medyo nag-i-stuck itong sa right side. So ang ginagawa ko, ini-sprayan ko lang ng WD-40 yung spring sa loob ng brake lever. Tapos yung sa busina, after din umulan, minsan grounded siya, hindi siya yung agad bumubusina. Pero after a while naman, pag tumananakbo ka na at natutuyo na siya, bumabalik na yung busina. Siguro nangyari yun na yung mga twice nangyari. Pero ngayon, hindi na ulit siya nangyayari. Yung ilaw, goods pa rin. Yung performance niya sa riding, okay pa din. Maganda. Riding experience, 10 out of 10. Physical appearance niya, wear and tear, okay pa naman, in good condition pa lahat. Yung ISC, wala, hindi nangyayari. So, all in all talaga, very reliable. Itong ating Suzuki Bergman, kahit naka 10,000 kilometers na siya. Kaya kung nagbabala ka na kumuha ng Bergman, so ito, semi-long term review, no? So, yun lang mga tol, maraming salamat. Huwag niyo kalimutan, ride safe. Peace out.